Ayan. So, good morning everyone and welcome to our last Sunday of September. Ano? So, as we Filipino, Bear Month is very memorable. Ano? Tayong mga Pilipino ay masyado tayong particular. Sinabi mong Bear Month ay talagang nai-excite na tayo. Ano po? Sino po ang meron ng mga Christmas tree sa bahay? Christmas lights lang po. Sina Sister Rosel lang ang may Christmas tree. Ano? Sino po ang merong Christmas light sa bahay? Ayan. Ano? Alam nyo, nung nasa Pilipinas tayo, marami sa ating mga kababayan sa Pilipinas, August pa lang nakahanda na yung kanilang pang-decorate. At pagdating ng September 1 ay igagayak na nila lahat yung kanilang pang-decorate. No? Bakit kaya late yata kayo ngayon? Amen. So, wag po tayong maging kagaya ng sanlibutan that they are waiting for October 31st. And they celebrating the Halloween. We are not celebrating the death. We are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Although, hindi ito yung exact na date o panahon na sinabi na kapanganakan ng ating Panginoon, pero mabuti pa rin na alalahanin natin that ang sabi nga in the book of Isaiah na ang sabi doon ay merong ipanganganak, the prophecy of prophet Isaiah na merong ipanganganak. For unto us the child is born, unto us the son is risen, and the government shall be upon his shoulder. Kaya, yun yung katugunan na dapat ay ating inaalala. Sapagkat yung hindi pinanganak si Jesus Christ, wala. Tayong lahat ay naka-line up sa oven. Sa horno. Pero, dahil napakabuti ng Panginoon, hindi niya ipinagkait. Ang ating Panginoong Hesus upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. So, wini-welcome po natin ang pamilya ni Brother Jomer, si Kuya. Ayan, welcome po. Nalimutan ko pangalan nyo. Victor po. Ayun nga pala. Naalala ko na. Si Brother Victor, namit po namin siya sa birthday kila Ate Pemi. So, welcome po. Welcome po kayo sa family ng JCF. So, ayan. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay marahil ay ang iba sa inyo ay alam na ito. But when I pray, sabi ko, Lord, ano po ba yung i-share ko sa Sunday? But God put it in my heart na sabi ko, ito ba talaga, Panginoon? Alam na to ng church. Ilang beses ko na itong naituro. Tinuro ko na to sa Bible study. Tinuro ko na to sa preaching. Pero ang sabi ng Lord sa akin, ituro mo uli. Amen? Sabi ng John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Dinidinig ng aking tupa ang aking tinig. I am a sheep of God. And us are sheep of the Lord. So, kaya, ang sabi doon, and they follow me. Kaya tumusunod lang po ako sa gusto ng Panginoon. Amen po ba? Kayo ba'y nariyan pa? Ayun. Nariyan pa naman. Pero bago po lahat, can I ask you to stand up? And let us pray. Panginoon, sa umaga pong ito, ikaw lamang ang maluwalhati, ang maparangalan, ang pangalang Hesukristo.
walang pinakamataas na pangalang nasulat sa ilalim ng langit maliban sa pangalan mo. At Panginoon, kami naririto upang magpasakop sa iyo, sa iyong mga salita at sa mga katotohanan na iyong ibabahagi sa amin sa umagang ito. Ang iyong pong lingkod ay gamitin mong tagapagsalita lamang, subalit lakipan mo ako, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Pahiran mo ako ng iyong banal na langis upang mailiwat ko, Panginoon, upang ma-share ko ang mga salita mong ito ng may katotohanan at merong kapangyarihan. O Diyos, ikaw po ang mangusap, banal na espiritu sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na ang puso namin ay hindi maging matigas sa iyong mga salita at ang isip namin ay maging bukas sa lahat ng mga katotohanan na iyong bubuksan sa umagang ito. Panginoon, balutin mo kami ng iyong banal na dugo sa umagang ito. Walang anumang lalang ng kaaway ang pwedeng makialam sa lahat ng iyong mga salita na aming pag-uusapan. In the name of Jesus, I rebuke any disturbances sa aming kalagitnaan. I rebuke any worries, any doubts, unbelief. Kung hindi, Panginoon, spread your faith in our midst right now. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige po tayo, makakaupo na. So, alam ng mga Kristiyano at kahit na sinong nangangaral na sinasabi nila that we are living in the end times. Ano po? Actually, not end times. We are living in the last days. Ano? Hindi na last days. Kasi kung tutuusin, last hours na lamang. Kasi ang timetable ng Panginoon ay masyadong maliit kumpara sa timetable ng tao. Kaya ang natitira na lamang, kung titingnan natin sa Diyos, ay oras na lamang. Ano po? Why? Because there are many signs na makikita natin na kung papaanong ang Diyos ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen? So, kagaya nga nung dati, ang sabi ng panahon ni Noah, ang katapusan ay kagaya rin ng panahon ni Noe, na ang mga tao ay malayo sa Diyos. Ang mga tao ay hindi rumirespeto sa Panginoon. Ano po? Sila'y patuloy na gumagawa ng kasalanan. At makikita natin, our situation right now, our time right now ay ganito na rin. Dati nung araw, nung mga bandang 80s o sabi natin 70s, medyo 90s, ang mga magnanakaw hindi nagnanakaw ng maliwanag. Di ba? Naghihintay muna sila ng dilim bago sila magnakaw. Hindi po ba? Ngayon, kahit kaharap ang maraming tao nagnanakaw. Ano po? Pag napanood nyo, alam ko naman kayo, nanonood naman kayo ng YouTube eh. Makikita nyo yung dun sa Road 10 sa Manila. Di ba traffic lang ang truck nagnanakaw? Biro mo traffic, baterya ng truck ninanakaw? Imagine mo yung baterya ng truck ninanakaw, kinakalas nila yung dahil traffic. Grabe, Lahat ng karga, inaakyat, bigas, di ba, kung ano-ano. Ang liwa-liwanag at ang dami nakakakita. They don't care. Wala silang pakialam. Pasama na ng pasama, pero ang sabi ng Bible, sa huling panahon, ang mga taong masama ay magpapakasama at ang mga mababait na kagaya nyo ay magpapakabait. Wow. Kaya mga kapatid, kung talagang ikay mabait, magpakabait ka. Sapagkat yun ang will ni Lord. Amen? Hindi ko sinabi magpaka-perfect ka kasi walang perfect na tao. Lahat ng tao ay nagkakamali. At lahat ng tao ay may pagkukulang, lalo na sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, unti-unti niya tayong binabago. Amen po ba? Akin ba ito? Ayan. buti yung alam ko.
So, ang pag-uusapan po natin, ngayong umagang ito, is very common in the world of a Christian. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, matagal ko nang naturo to, ilang beses na. Pero, ang sabi ng Lord sa akin, ituro mong muli for the sake of a new people and for the sake of the old Christian that they forgot na kanilang nalimutan. Kasi anong gamot sa taong nakakalimot? Yan. So, papaalalahanan natin muli. So, the word rapture, sabi diyan, handa ka na ba? Tanungin mo ang katabi mo. Handa ka na ba? Alam nyo, nag-uusap kami ng asawa ko kaninang umaga, habang kami nagbe-breakfast, ang sabi niya sa akin, sabi niya, Daddy, nawa bago tayo mag-retire, nag-rapture na. Alam mo, sabi sa kanya, alam mo, kung gusto ko, ngayon nga, mag-rapture na eh. Ngayong sabi ko, ngayon na, bakit? Kasi, the rapture is one of the biggest event that waited for many Christians. Parang isa lang yata nakaintindi. Sige, tatagalugin ko. Ano? Ang rapture po, ang isa sa pinakamalaking pangyayari na hinihintay ng mga Kristiyano. Especially the church. Why? Alam niyo kung gaano kabuti ang Panginoon? God create an event. God create a phenomenon that can give to the church. Ano? Ang Diyos ay lumikha ng isang pangyayari, isang napakalaking pangyayari para sa church, sa iglesia, sa mga Gentiles na kagaya natin. Amen po? Bakit? Kasi the second coming of the Lord Jesus Christ is for the Jews. Yung pangalawang pagbalik niya ay para ito sa mga Hudyo. Although may makakasama din dong hindi mga Jews. Ano? At dito sa rapture, may makakasama din ditong mga Jews, not only for the Gentiles, but the rapture is made by God for the church. And praise God, we belong to the church. Amen? Ginawa niya ito. So, Pastor, ano po ba yung rapture na yan? Ano? Ano po bang ibig sabihin yan? Makikita po ba natin yan sa Bible? So, kahit halungkatin mo ang Bible, you cannot find a word rapture. Ano? Wala. Ano? So wala pala yan eh. Bakit natin pag-uusapan yan? Pero mamaya maunawaan natin kung ano ito. Amen po ba? So, tingnan po natin sa Matthew chapter 24, verse 6 to 8, ano sinasabi? And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ano? For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Ano? So, nakikita po ba natin itong verse na to? Sa kasalukuyan? Ha? Ang sabi dyan, and you will hear of wars and the rumors of wars. Di ba? Kayo'y makakakita, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ayoko sabihin chismis. No? Pero yun rumors no? Chismis ng digmaan. Hindi ba? Di ba na alam natin na ang China nakatutok ang kanilang mga missile sa Taiwan? Ang North Korea, nakatutok ang kanilang mga ballistic missile sa South Korea. Yan ay mga rumors of wars. At alam natin how many years nang naglalaban ang Ukraine at ang Russia. May gera doon. Sa Israel, sa Gaza, sa Iran, saan pa? Ang daming naggegera. Ano? Tapos, ang sabi diyan, ano pa daw? Ha?
Meron pang mga famine, may mga kagutom. May mga kagutom po ba sa mundo? Hindi po ba? Sa Pilipinas na lang, sa ating bansang Pilipinas, ang daming nagugutom. Hindi po ba? Maraming kinakain. Yung mga contractors. Maraming kinakain. Ano? Yung mga anak ng mga Nepo babies daw, 759,000, isang kain lamang. Grabe, ano? Ganong karaming mahihirap ang pwede mong pakainin ng ganong klaseng halaga. Ang dami, kagutom. Ano pa? Pestilence. Ano po yung pestilence? Yung mga salot. Dinaanan po tayo ng COVID for how many years? 3 years? At akala natin nun, ano kayang mangyayari na sa mundo? Ha? Sa pamamagitan nitong anong to? Ano? Naka-lockdown ka, hindi ka makalabas. Ano? Tapos, magpapabakuna ka. Ang sabi, pag nagpabakuna ka, tatatakan ka ng ano. Kaya yung iba, nagdadalawang isip, magpapabakuna ba ako? Hindi. Ano? So, marami pang mga kung ano-anong hindi lamang to yung may mga salot na dumadating. Pag tiningnan po natin sa mga news sa mga ibang lugar, ang kanilang mga pananim ay nagkakaroon ng drought, nagkakaroon ng El Nino, namamatay ang mga pananim. Yung iba naman ay kinakain ng mga hayop, ng mga insekto. Ano? Yung iba naman sa atin sa Pilipinas, maraming palayan ang nalulunod dahil sa baha. Hindi po ba? Ang dami. Ano pa? Kingdoms against kingdoms. Ay, gana rin yung, ano? So, and earthquakes. Di ba? Saan huling nagka-earthquakes? Sa Russia? Di ba nung isang beses, may mga warning ng tsunami? Sa Alaska ba yon? Oh, ang daming mga earthquakes. So, lahat ng mga yan ay sign na malapit nang dumating ang Panginoon, ha? Pero yan ay simula pa lamang. Simula pa lamang yan. Mga kapatid, pagdating sa wars, alam niyo po, iba ang gera nung World War II. Iba ang gera ngayon. Ang gera ng World War II, the Americas won sa Japanese dahil sa atomic bomb. But the American sent their planes, the Air Force, to Hiroshima to drop the bombs. Ano? Kailangan nilang dalahin yung bomba doon sa lugar o bansa na kanilang kalaban para nila matalo. Ano po? Ngayon, ang giyera, hindi mo na kailangang umalis sa bansa mo para pasabugin o wasakin ang isang bansa. Kasi may tinatawag po tayong ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Pag sinabing intercontinental, ito ay nagtatravel continent by continent. Kahit tayo nasa US, saan ba? Nasa US, gusto niyang paputukan ng China, kahit napakalayo ng China sa US, kaya niyang wasakin ang China by means of one button. Ano? Kaya, wala pong ligtas ang mga tao, ha? Kung dadating ang mga digmaang ito. Pero ang sabi nga, ito ay pasimula pa lamang. Amen. So, balik po tayo sa rapture. Sabi ko sa inyo, marami ng sign tayong nakikita. But there is one Bible na nagsabi ng rapture. Ito po yung Amplified Bible. Ano po? Then when who are alive and remain, sabi diyan, on the earth, will sa Pilipitan dila ko, be cut up. Simultaneously be cut up, rapture, together with them in the clouds to meet the Lord's in the air. And so, we will always be with the Lord. Ano? Unawain natin, ang kahulugan, Kasi, Amplified Bible lang ang nagsulat ng word raptured in the Bible.
King James, New King James, NIV, NLT, NSB, lahat ng hindi ka makakakita ng word na rapture. Amplified lang ang naglagay. No? Kaya, pwede mong sabihin na wala naman sa Bible yan. No? Pero, tingnan po natin yung konsepto. Yung sinabi niyan, simultaneously be cut up. Ano ba yung cut up sa Tagalog? Dinagit. No? Hinuli daw. Dinagit. Pag sinabing dinagit, ito ay anong direction ito? Pataas. Hindi pa side. Ano? Wala po kayong makikitang eagle na dumagit ng kanyang dagit na siya ay pababa. Pababa siya ng pagdagit at pababa. Wala. Pag dinagit siya, ang direction nito ay pataas. Ano? So, siya lamang po ang mayroong salitang rapture. Kahit pa anuhin mo ang pero tingnan po natin yung mga ibang version kung ano sinasabi. Wala po ang control ko. Ayan. Rapture, in a Greek word, say, harpaso. Ano? Sa Greek word, ang salitang rapture ay, basa nga po, harpaso means, snatched away, cut up, taken away. Sa Tagalog, pagdagit, pagkuha, pagnakaw. No? Nanakawin, pagdagit. Ganon, di ba? Yung mga, alam niyo po, nung ako'y bata pa, lumaki po ako sa bukid, yung pong aming mga manok, sabi ng nanay ko, pagka yun ay napisa na yung mga itlog, di nagiging sisiw na. Sabi ng nanay ko, friend, ikulong mo yung mga manok, ha? At dahil baka manakaw ng lawin. Kasi yung amin pong harapan ng bahay ay tubuhan. So, during summertime, wala pong tubo, open field yun. So, pag namasyal ang mga sisiw doon, dinadagit po ng lawin. Ano? Yung lawin ay isa family of eagle, pero hindi siya ganun kalaki. Ano? Pero siya eagle pa rin, malaki pa rin siya. Ano? So, at makikita mo, basta't yung inahing manok ay nagsisigaw, tak 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 tak. Nako. Dinagit na ng lawin yung bakit? Nasa open field. Ano? So, kaya ang tabi ng nanay ko noon, ikulong mo yung mga, kaya lang mga manok makukulit, maliliit kasi, nakakalusot sa kulungan, kaya nakakapaggala dun sa yung mga maliliit na sisiw, parang kayo din, niligumala. Kaya huwag kayong gala ng gala, baka madagit kayo ng lawin. No? So, sabi ng nanay ko, baka manakaw ng lawin. No? Yung pala yun, naintindihan ko, Kasi pag dinagit, ninakaw ng lawin. Okay. So, herpaso, it means cut up, snatch up, and taken away. Tingnan po natin sa mga verses kung ano ito. Sa 1 Thessalonians 4:17, sa NIV, ang sabi diyan, after that, we who are still alive and are left will be cut up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Sa CEB, ang sabi diyan, next, all of us who are still alive will be taken up into the clouds together with them to meet the Lord in the sky. Sa LSB, then we who are living, who are remaining over, will be snatched up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Yan. Pag-usapan po muna natin to. Yung mga verse na ating binasa, pare-parehas lang ang konsepto, pare-parehas lang kahulugan, meron lang pagkakaiba-iba ng salita. Ano po? Ang sabi diyan,
who are living, who are remaining over, will be snatched up. Ang rapture po ay pangyayari na kung saan ay magaganap sa mundo. Ano po? Magaganap po ito sa mundo na kung saan ay kukuhanin ng Diyos ang mga mananampalatayang Kristiyano na tumanggap sa Kanya at nagtapat sa Kanya. Hindi lang tumanggap, not only receiving the Lord Jesus Christ, but to be faithful to Him. Ano? Ito'y mangyayari kung ikaw ay makikita ng Panginoon na talagang ang nasa puso mo ay Siya. Hindi sapat yung tinanggap mo ang Panginoon at tama na yon. No. You need to be an obedient to the Lord Jesus Christ in order to qualify sa rapture. Ano po? Ang sabi dyan, imagine ninyo ang mga buhay, balik natin dun sa ibang all of us who are still alive will be taken up. Ang lahat ng mga buhay, tingnan mo katabi mo, mukhang buhay. Pag nakapikit yan, hindi na mukhang buhay yan. Gisingin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gising, makinig ka, mahalaga to. Yan. Sige. Sige, bibigyan na. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, binibigyan kita ng authority, natampalin mo ako pag ako'y inaantok. Amen. Yan Yan Kaya pagka tinampal ka na katabi mo, huwag kang magagalit. Kasi binigyan mo na siya ng authority. Pwede rin yung nasa likod mo, pwede rin yun. Pwede rin nasa harap mo. Amen? Why? Alam nyo ba that the devil uses strategy to snatch your attention and focus to hear the word of God? Gusto niyo patunayan ko? Merong anghel at merong demonyo. Sila'y namasyal. Kaya ingat kayong kasama niyong pamamasyal, Sabi ng demonyo, anghel, sumama ka sa akin at mamasyal tayo, patutunayan ko sa iyo na ang mga tao ay maraming kaanib namin kaysa sa iyo. Sabi ng demonyo. Sabi ng anghel, o sige, mamasyal tayo. Halika, ang unang-una nilang pinuntahan ay sabungan. Lahat ng tao dyan, sabi ng demonyo, akin. Wala kang tao dyan. Sabi ng anghel, kamot sa ulo. Oo nga, Tapos, pumunta sila. Sabi ng demonyo, halika, pumunta pa tayo. Pumunta sila sa Okada. Hindi, pasosyalin natin. Sa Las Vegas. Hindi lahat sa Las Vegas, Lisboa, malaking casino yun sa, sa Macau at sa Las Vegas, meron din, Sabi niya, lahat ng mga tao dyan, sabi ng demonyo, akin. Wala ka kahit isa dyan. So, ang sabi ng demonyo, ikaw naman, dalahin mo ako kung saan marami kang mga kasama. Excited yung yung anghel. Sige, halika, punta tayo dito, punta tayo. Nasaan tayo? Ito, nasa church tayo. Lahat ng mga yan, akin yan. Sa amin yan. Sabi ng demonyo, huwag kang pakakasiguro. Sabi, bakit? Tingnan mo yung isa, natutulog habang nagpipreach. Akin yun. Tingnan mo yung isa, nag-worship yung mga tao. Yung isa, nagse-cellphone. Akin yun. Kaya hindi lahat ng nasa church ay kay Lord. Pag ikaw ay nag-represent worship, nagte-text ka. Pag ikaw ay nakikinig ng preaching, natutulog ka, ibig sabihin, alam mo na. Kaya dapat ay ikaw ay gisingin. Gumising ka dali para maging kay Lord ka. Hindi ba? Amen? Amen.
So, sabi mo ulit, kapatid, gising-gising din, ha? Yan. Amen. So, taken up. Mga kapatid, lagi natin sinasabi, lahat tayo mamamatay. Kahit ang mga tao sa mundo, sinasabi, tayo mamamatay. Yes, that's our destination in our physical body. Ito yung destination natin. Pero, bagamat ito yung destination natin, hindi lahat ay mamamatay dahil pag inabot tayo ng rapture, hindi ka na mamamatay. Ano? Ayan ang sabi, all of us are still alive, will be taken up into the clouds together, them to meet the Lord in the sky. Sapagkat si Jesus ay naghihintay sa alapaap at hinihintay ka. Parang hindi kayo na-excite, O iniisip nyo, paano na kaya yung aking biniling bahay? Paano na kaya yung aking sasakyang bago? Black edition. Iiwanan ko ba yun? Ha? Paano kaya yung bago kong kotseng pula? Vibe. Iiwanan ko ba yun? Paano na kaya yung hindi pa kami nakakasal nung fiancé ko? Ay, yung boyfriend ko. Iiwanan ko ba yun? Ha? Ha? Diba? Paano na kaya? Paano na kaya? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend o nagkaka-girlfriend. Paano na kaya? Iiwanan ko ba yon? Kapatid, ang buhay natin sa mundong ito, pag pinagawa ka ni Lord ng thesis at explain mo ang buhay mo, alam mo, walang kasaysayan ang buhay mo sa mundong to. Ano? Kasi, ang ipiniprepare ni Lord na buhay mo ay yung buhay mong walang hanggan. Amen? Ngayon, bakit inaalaw ni Lord na tayo mamuhay dito? Kasi kailangan ka pa ni Lord. Dahil bakit? Dahil marami pa ang hindi nakakakilala sa Kanya. Kailangan ka ni Lord para gamitin sa ibang tao na mag-share ng gospel. Amen po. Hindi ka, alam nyo, kung hindi ka na kailangan ni Lord, kukuhanin ka na lang niya. Kailangan ka pa kaya nananatili kang buhay Ano? Kasi kung wala ka kung ikaw man ay nabuhay na wala kang ginagawa sa kaharian ng Panginoon, binibigyan ka pa rin ni Lord ng opportunity. Binibigyan ka pa rin ni Lord ng chance na magamit ka, na paggamit ka. Ano? Kaya napakahalaga na maintindihan natin ito. Kaya nga ang prayer ko, Lord, nawa maranasan namin to ng buong church, na kuhanin mo kaming lahat na buhay. Ano? Na kung saan pag kinuha tayo ni Lord na buhay, pagdating natin sa alapaap, sama-sama pa rin tayo. Kilala kita, ikaw din kilala kita, ikaw din kilala kita. Nasa si na doon hindi niya maiwan yung boyfriend niya. Nako, kaya pala hindi nakasama. Hayaan mo na yun. Kay Lord na lang tayo. Bakit? Kasi, the time that we in the clouds, merong kasalang magaganap. At ang ikakasal ay church. Because the church is the bride of Christ. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Amen po ba? So, sabi ko sa inyo, ito yung isang pinakamalaking kaganapang hinihintay ng mga Kristiyano. Sapagkat, kaya tayo namumuhay bilang mananampalataya to maintain our relationship to God, to the Lord Jesus Christ, para pagdating ng bagay na ito, hindi tayo maiwan. Kasi pag ikay naiwan, mga kapatid, hindi pa nangyayari sa tanang buhay mo ang mangyayari sa buhay mo once na maiwan ka ng rapture. Dahil, once na maiwan ka ng rapture, magsisimula na ang
tribulation. Pastor, wala na bang pag-asang maligtas pag naiwan ng rapture? Meron pa naman. Kaya lang, the time that you left behind, the salvation is not free. Hindi na ligtas ang kaligtasan. Hindi na libre ang kaligtasan. Meron ng kabayaran. Ano yon? Buhay mo. Kasi, pag ikay naiwan ng rapture, in order you na makasama ka pa, kailangan mong magbuwis ng buhay. Bakit? Kasi, pagdating ng tribulation, the Antichrist will rise up. Magsisimula ng Antikristo na maghari. At pagdating ng mga panahong yon, magkakaroon ng matinding kaguluhan. Bakit? Kasi imagine ninyo, magkakaroon ng aksidente, ang dami. Kasi bakit? Cut up nga taken away. Biglang aalisin. Halimbawa si Brother Orlan nagmamaneho ng eroplano. Piloto siya. This is Orlan, ano apelyido mo? Gonzales. This is your captain, Orlan Gonzales, saying, biglang, shoot! Nag-rapture. Ay, siya yung nagmamaneho ng eroplano. Siya yung captain. Air Canada pa raw. Anong mangyayari sa eroplanong walang piloto? Babaksak. Magka-crash. Anong mangyayari sa mga kotse, sa mga truck, sa mga bus na biglang nag-rapture at nawala ang mga driver? Magbabangga-banggaan yung mga yan. So, matinding kaguluhan. Ano mangyayari sa mga nag-ooperate ng mga electric company na ganyan, biglang nawala dahil nga sila yung mga mananampalataya? Magsasabugan ng mga transformer. Paano kung yung mga nuclear, na yung mga nuclear, yung kuha na ng kuryente, mga ganun. Kaya matindi ang mangyayaring kaguluhan. At yung mga magnanakaw, nawala yung mga security guard, nawala yung mga pulis. Ay di papasukin nila yung mga bangko, ganyan. Matinding kagalapan ang mangyayari. Ang gulo. Ngayon, may lalabas na isang tao na tagapamayapa. Papayapain niya ang buong mundo, which is a fake peacemaker. And he is the Antichrist. Magkakaroon ng one-world government, isa na lang ang gobyerno ng mundo. Magkakaroon ng one-world currency, isa na lamang ang pera ng mundo. Magkakaroon ng one-world religion, isa na lamang ang relihiyon ng mundo. At sa lahat ng mga yon ay may rules. Pag hindi ka sumunod, ang katumbas noon ay kamatayan mo. And one rule na i-implement nila ay, we need to put the mark for every individuals. Ano yung mark na yon? That's the mark of the beast. Hindi ko tatalakayin ngayon kasi sinabi sa akin ni Lord na ang buong October ay talakayin ko ang end times. Kaya i-detail ko siya sa mga susunod na linggo. Pero binibigyan ko lang kayo ng hapyaw para mas ma-picture nyo kung anong mangyayari. Pag hindi ka nakasama sa rapture na ito, dadanasin mo yan na hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magpagamot, hindi ka pwedeng mag-report sa pulis, pag wala kang tatak. At pag ikaw hahanapin ka ng mga sundalo ng Antichrist, pag hindi ka nagpatatak at pag ikaw ay inabot, kapatid, pupugutan ka ng ulo. O sige na, para kay Lord, magpapapugod na ako ng ulo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga disciple nga, kung ano-anong nangyari sa kanila, walang okay, sige, madali sabihin yon. Paano kung may kang mga asawa, anak? Huwag kang magpatatak, nakatutok yung M16 sa ulo ng asawa mo. Sige, huwag kang magpatatak. Sige lang. Pag hindi ka nagpatatak, sabog ang ulo nito. Gusto mo bang maranasan pa yung emotion na ganun?
Gusto mo bang maranasan pa yung karanasan na ganun? Na nakatutok ang 45 sa asawa mo, sa kapatid mo, sa magulang mo? Pag hindi ka nagpatatak? Anong gagawin mo? Ang puso ay mapanling lang at ang puso ay mahabagin. Mga kapatid, baka pagdating sa mga sitwasyong ganon, sabihin mo, sige, magpapatatak na kami, huwag mo lang patayin ng anak ko at ano mo. At pag once na ikay natataka na, wala ka ng ticket papunta sa langit. Ang ticket mo'y papunta na sa impyerno. Sapagkat ang lahat ng natatakan ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, kasama ng dragon at ng bulaang propeta at ng mga manlilinlang. Kaya napakahalaga na makasama ka sa taken up, caught up na ito. Amen po ba? Hindi po biro itong sinasabi ko. There are many churches in this planet that they don't teach this. Bakit? Kasi daw tatakutin mo ang tao. Hindi ako nananakot, ako'y nagtuturo. Hindi ako nananakot, ako'y nagpapaalala. Hindi po ba? Kasi walang kwenta ang buhay natin kung hindi natin mararanasan ang pagsama kay Kristo. Kaya nga may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, na kung sino man sa Kanya sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The very purpose of God, why He died on the cross and shed His blood on the cross, to give you an eternal life. Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit si Kristo'y namatay at nabuhay na maguli para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ang buhay na walang hanggan mo'y dito lang sa lupa sapagkat ang buhay mo dito'y temporary lamang. Amen. Ngayon, mawawala ng silbi ang pagkamatay ni Kristo sa krus kung ikay mananatiling hindi nagtatapat sa Kanya bagamat nakilala mo na Siya. Alam mo ba ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Ha? Hindi yung yumaman ka, hindi yung nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng ekta-ektaryang lupa. Hindi yon ang pinakamahalagang nangyari sa buhay mo. Nakilala mo si Kristo. At yun din ang pinakamahalagang pwede mong ipamana sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo. Walang iba kundi si Christ lamang. Sasabihin mo, mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang mga anak mo. Hindi mo naman sila tinuturuan na kilalanin si Kristo. Ano, ikaw na lamang ang mararapture, yung mga anak mo, makikita mo na lamang, yung mga asawa mo, naku po, babay na. Sa palagay mo, kung ngayon, na napakaluwag ng pagsamba sa Panginoon, hindi mo maging tapat, paano pag tribulation? Saka mo sasabihin, saka ka magtatapat kay Lord? Impossible. To dream the impossible dream. Ano? Kaya mga kapatid, seryosohan na tayo. Sabi ko po sa inyo, sa ating church, hindi lang tayo puro gatas ang ipakakain. Kailangan natin kumain ng karne. Bulalo ni Kuya Oliver. Ano? Di ba? Bigla nagutom ang mga taas ang kamay ng mga nagugutom na. At least, si Sister Juliana. Nagugutom na siya. Ano? Diba? Amen. Kayo ba'y nariyan pa? Ayan, pero mga ganyan, Ha? Ano pa? Ayan, harpaso. Snatch away. So, gaano ba kabilis, Pastor? Pwede po bang ako'y bago mag-rapture, magpaalam muna? Uwi muna ako sa Pilipinas kasi magpapaalam ako sa aking mga kamag-anak. Mga kamag-anak, magra-rapture na. Ha? Ang sabi ng Bible, tingnan natin kung gaano kabilis, ha? Sa Tagalog, 1 Corinthians 15:52. Ang sabi diyan, sa isang sandali. Basa po tayo lahat.
ganito kabilis. Sige nga, kumisap mata ka. Kisap mata. Kisap mata. Siguraduhin mo lang na kikisap ka, ha? Baka pag ganun, sabay. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Ang sabi, no? Kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. So, kung dumating man ang pagkakataon na hindi mo inabot ng buhay, ha? Ang rapture, namatay ka. Halimbawa, bukas namatay ka na. Amen. Bakit? Ako nga, sabi ko nga, kung talagang gusto lang ni Lord, kahit nga ngayon Ano? Pag ikaw ay taong hindi takot mamatay, ibig sabihin, may assurance ka na. Ano? So, ang sabi diyan, ang mga patay daw ay muling bubuhay, di na muling mamamatay. Ayan. Ng simenteryo, no? So, bubuhayin muli ang mga patay, ha? Bakit? Kasi, ang sabi diyan, di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Babaguhin tayong lahat sapagkat pagdating ng panahon na yan, yang itsura mo, yang katawan mo, papaltan ni Lord. Tingnan mo katabi mo. Huwag man, tingin lang, sa mukha mo lang tingnan. Pambihira naman kayo, mula ulo hanggang paa nyo tinitingnan Walang ganon tingin. Yang katawang yan ay babaguhin ni Lord. Totoo si Brother Orlo, magkakabuhok na daw siya. Ay ba, paano yung kay Brother Edwin? Sabi niya, ayaw niya kasi baka hindi siya makilala ni Sister Joan. Mga kapatid, sige, lagyan natin to. Lagyan natin ng konting to. Bakit kailangan baguhin? Yung katawan mong yan ngayon, hindi yan pwedeng ilagay sa second heaven. The first heaven is the one na may mga clouds. Nililiparan ng ibon, ng mga geese, ng eroplano. Yan yung first heaven. The second heaven is the universe. Sa second heaven, hindi na pwede ang katawan mo. Kailangan mo nang magkaroon ng astronaut, ano yung tawag doon? Space suit, para mabuhay ka doon. At kailangan mo na may oxygen. And the third heaven, which is the kingdom of God, the throne of God is there, lalong hindi pwede ang katawan mo. Hindi ba? Kaya kailangan palitan ka ng katawan ni Lord para maging fitted ka doon sa heaven. Kaya ikaw ay, magkakaroon ka ng glorified body. Amen? Nasa si Kuya Leo? Yun. Kuya Leo, Yun. Alam mo, pagka nababanggit ko to, si Kuya Leo lagi ang naalala ko Ibig sabihin ng incorruptible body, isang katawan, walang kapintasan. Hindi nabubulok, walang tagihawat, walang buni, alipunga. Walang kapintasan. That body is the body of Adam and Eve before. Walang damit na ang bumabalot sa kanila ay kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wala na ang SM, wala na ang H&M, wala na ang Uniqlo, wala na ang Lululemon. Wala na. Bakit? Lugi na silang lahat kasi hindi mo na kailangan. Dahil ang glory na ng Panginoon ang babalot sa iyo. Amen? So, kaya napakahalaga na maintindihan natin na tayo ay, ang sabi doon ay,
babaguhin tayong lahat. Pangako yan ng Diyos. Kaya kung ngayon, hindi mo masyadong type yung itsura mo, o yung katawan mo, don't worry. Bibigyan ka ni Lord ng perfect body. Ano? Sabi nga ni Brother Ola, may buhok. Ha? Wala daw tiyan. Mahirap yun, walang tiyan eh. Lugang tiyan. Ribs, kita yung ribs. Ano? So, ayan, amen po ba? Na-excite po ba tayo? Ha? So, sabi diyan, ang mga patay ay bubuhayin. Kaya yung mga kapatid, mga kamag-anak niyo na matay ng mga mananampalataya, pare-parehas na kayong may incorruptible body. Sa ngayon, sila ay kaluluwa na kinuha ng Diyos, pero bibigyan din sila ng katawan. Amen? So, ayan. Ganyan na mangyayari sa rapture. Yung mga nagtaasa na yung mga ano. So, sa Luke 17:34, sinasabi ko sa inyo, ito yung mga example sa Bible kung paano mangyayari. Sa gabi iyon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwanan ang isa. Hindi naman ibig sabihin, pagka kayo magkatabi lagi sa higaan, magkasawa kayo, isa lang ang kukuhanin. No. Ang ibig sabihin, kung parehas kayong mananampalataya, tapat kayo sa Panginoon, naglilingkod, 2 kayong kukuhanin. Pero ito, example lang to ng Bible na may isang kukuhanin. Ano pa? Sa Matthew, ang sabi niya, sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwanan ng ikalawa. Ano? So, ibig sabihin, meron talagang kukuhanin. At praise God, isa ka sa kukuhanin ni Lord. Amen. Pwede palakpakan natin ang Panginoon? Amen. So, ganyan. Halimbawa, nag-share ka ng gospel. Nasa park ka. Ano? Nag-share ka. Alam mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Tapos biglang nag-rapture. Ganyan mangyayari. Ang may iwan na lamang ay damit. At yung kinakausap mo, dahil baka hindi pa niya tinatanggap si Kristo, naiwan siya. Ano? Ganun ang mangyayari. Kaya, be faithful to serving the Lord. Not occasionally. Kaya kinakanta natin kanina. Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Diba? Anumang maging panahon, na bagyo, na ulan, nag-i-snow, anumang maging panahon, hindi yung, ayaw kong pumunta sa church, nag-i-snow, malamig, tapos biglang nag-summer, ayaw kong pumunta sa church, mainit, aba. Anumang maging panahon, hindi ka dapat kumanta noon. Pagka ano ka sa panahon, mukhang uulan, hindi ako pupunta, baka mabasa. Asin ka ba? Matutunaw ka pag nabasa ka? Hindi ba? Anumang pagkakataon, nag-away kami ng boyfriend ko, hindi ako mapunta sa church. Kasi down ako ngayon, down. Yung wala akong pambayad sa ano, hindi ako pupunta sa church kasi wala akong pambayad sa bills ko, wala akong, stress ako ngayon, stress. Anumang pagkakataon, kahit anong pagkakataon sa buhay mo, dapat nagpupuri ka sa Panginoon. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Pag dito, lundag ka, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, pag may problema, down na down ako ngayon. Stress na stress ako. Hindi ka dapat kumanta ng ganun. Kasi, that song is a declaration. Dinideklara mo na kahit anong sitwasyon, anong pagkakataon, anong panahon, pupurihin mo ang Diyos. It doesn't matter, wala kang pera. It doesn't matter, marami kang pera. It doesn't matter, wala kang trabaho, meron kang trabaho, pupurihin mo ang Diyos. Amen? Kasi kinakanta mo yun eh.
Hindi po ba? Tapos, wala kang katulad, wala kang katulad. Ko? Tapos, pagka, naman, hindi ako pwede ngayon, busy ako eh. Nagpapatawag ng meeting si pastor, busy ako ngayon eh, hindi ako pwede. Pero pag sinabi nung hoy, maggagala tayo. Pwede ako dyan, pwede. Na, hindi dapat ganoon. Amen? Si pastor, minsan lang magpatawag ng meeting eh. Hindi man lagi-lagi, Okay, mga leaders, may meeting po tayo mamaya. Habang tayo kumakain, doon tayo kakain. Doon tayo sa executive room. Di ba yung mga malalaking hotel, di ba, meron silang VIP room? Ay doon po tayo, VIP room po tayo mamaya at doon po tayo kakain dahil habang tayo nakain, tayo nagmi-meeting, magla-lunch meeting po tayo. Dahil mamaya tayo po ay susugod sa Witaskiwin. Dahil may anniversary na naman. Kaya pagkakain natin dito, susugod na naman tayo sa kainan. Kung saan may kainan, nado si Jesus. Naniniwala kayo doon? Okay, para kayo makumbinse. The first miracle by the Lord Jesus Christ, saan? Kasalan. Walang kasalan na walang kainan. Nakakita na kayong kasalan walang kainan? Kahit pang simple ang kasalan, may kauntian doon. Sa amin sa Batangas, ganun eh. Pare, punta ka naman din sa amin. Bakit? May kauntian din eh. Sabi ko, bakit ba yung damihan? Ba't kaunti na? So, the first miracle of the Lord Jesus Christ, kasalan, may kainan. Habang sila'y nagmi-ministry, dumaan sila sa bahay ni Lazaro, ni Marta at ni Maria, may kainan. Hanggang sa nung huling araw, bago ipako si Jesus, may Last Supper. May kainan na naman. Ipapako na lamang siya, magkakainan pa. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung saan may kainan, na doon si Christ. Kaya huwag kang mag-guilty. Pero, ay ganun pala, ay siya, kaya atin dala ng mga binyagan, ng mga kasalan, hindi na ako sisimba, na doon din pala si Kristo. Siguraduhin mo, na doon si Kristo. Kasi, ang sabi, may kainan din naman dito. Kaya dito ka na lamang pumunta. Ayan. Amen. So, ganito ang mangyayari. Mawawala kang bigla. At ikaw ay dadalhin sa sky, sa alapaap. Alam niyo po, mga kapatid, pag ako'y nakasakay sa eroplano, alam ko naman, lahat kayo nakasakay na eroplano eh. Meron ba sa inyo nakarating dito, hindi sumakay ng eroplano? Alam nyo, ini-imagine ko, pag ako'y nasa tabi ng bintana, di ba makita mo yung clouds, ini-imagine ko, imagine mo, pagdating ng rapture, dito kami titipunin ni Lord. Yun nga ang ulan, hindi ko makita sa alapaap eh. Nakakakita kayo ng ulan sa alapaap? Yung isno nga, hindi ko makita. Nasaan kaya isno dito? Di ba? Tapos tayo, ilalagay dun sa umpo ka dyan, sa ulap ka nakaupo. Wow! Di ba? Huwag ka makulit, umpo ka dyan. Yung mga bata, yung sila macho, upo ka dyan, ikaw, look, dito ka, upo ka, huwag ka nang tatakas, nasa heaven tayo, baka mahulog ka. Di ba? Di ba? Imagine mo, kasi alam niyo mga kapatid, ang buhay, kaya mo pasayahin kahit ikaw lang. Imagine mo lang yung mga bagay na hindi negatibo, yung mga ganun. Ini-imagine ko na, paano kaya kami meet ni Lord sa sky? Paano kaya, imagine mo yun. Kaya, ganyan mangyayari, amen. So, yan yung pinangaral ni Jesus bago siya umakyat sa heaven. At ang sabi ng Bible, di ko nalalagay yung verse, kung paanong nakita mo ako, sabi ni Jesus, na umaakyat, papunta sa langit, ay ganun din makikita mo siya ibababa. Ano pa? Ayan. Sa 1 Thessalonians 4:17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa.
at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayoy makakapiling natin siya magpakailanman. Hallelujah. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. This is the very moment that I waited for. Imaginein mo. Kaya dapat ang mga Kristiyano nagkakaisa. Baka pagdating doon, tabsingan pa rin kayo. Taga-ibang church yan. Yoko yan. Hindi dapat ganun. Dapat isa lang tayo. Ano? Hindi pwede doon ang may, baka makita ka na, ba't di kayo nakasimangot? Nakita ko yung yung nagsabi sa akin na hindi maganda ang boses ko nung nakanta. Hindi na pwedeng ganun doon. Kasi pag ikay may ganun doon, hindi ka pakakasama. Amen. Kailangan ng mga Kristiyano ay at merong ugaling makalangit na kaakit-akit. Ayan, praise the Lord. Sabihin nga natin, ugaling langit na kaakit-akit. No? Amen. So ano pa? Ayan yung clouds Imagine mo dyan, sabi dyan titipunin sa alapaap. Hallelujah. How many millions of Christians gathered in the skies? Grabe, Grabe. Ayan. Tapos, ayan, ganyan si Jesus nung umalis. Ano po? At ganyan din ang mangyayari. No? Pero ang kaibahan ni Jesus, nung siya'y umalis, kita siya ng mga disciples. Kasi hindi siya kisap-matang umalis. Siya'y dahan-dahan umalis hanggang sa siya ay mawala na sa mga alapaap. Pero ang rapture, ang sabi sa mga binasa natin, the twinkle of an eye, sa isang kisap-mata, tayo ay mawawala. Amen. So, yan, ganyan. No? Ang dami, Yan. So, sabi sa Revelation, ang babae ay nagsilang na sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Yun. Umagaw, inagaw. At tayo ay aagawin ni Lord sa mundong ito sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan, aagawin ka ng malaking kamay ng Diyos papunta sa kanyang trono. Amen po ba? Yan. Tingnan po natin to. Ha? Sino to? Si Enoch at yan. Basahin po natin. Hebrews 11:15. Dito tayo magtatapos. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. The qualification for rapture is maging tayo'y kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, kasi si Enoch kinuha ng God before the flood. Bago pa gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, kinuha si Enoch ni Lord. Yun din ang konsepto ng rapture. Bago pa mag-tribulation, bago pa dumating ang paghatol ng Diyos sa mundong ito, kukuhanin ka na ni Lord. Amen? Parang hindi kayo masaya. Ano? Kukuhanin tayo ni Lord. Amen po ba? Kaya mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin. Pwede po ba yung ating pong tayo po yung magtatapos na. Napakahalaga na maintindihan natin ito. Alam niyo po, we're so blessed kasi binibigay ni Lord sa atin na pag-aralan natin ang mga ganitong pangyayari. Amen po ba? Hindi ko po winawalang bahala yung ibang mga sekta, yung ibang mga religion. Hindi ko po inaano. Pero I do believe na kahit sa kanila hindi nila itinuturo kung paanong ang Diyos ay babalik.
kung paanong ang Diyos ay magpapakita sa mga alapaap, sa huling tunog ng trompeta at pagsigaw ng arkanghel, ang lahat ng mga mananampalatayang tapat sa Panginoon ay kukuhanin niya. Babaguhin ang kanilang mga katawan at isasama kung saan sila paroroon. Amen po. Kaya kapatid, huwag na nating pag-abalahang masyado ang mundong ito. Hindi ko sinabing huwag kang magtrabaho, huwag kang mag-ipon. No, I'm not saying that. But we need to focus our life to the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi siya yung ating pag-asa. Ano? Lahat ng meron sa mundong ito, iiwanan lang natin yan. Lahat. Wala tayong madadala. Ang tanging madadala lang natin ay ang ating buhay. Kaya yung buhay natin ay ilaan na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko sinabing lahat tayo maging pastor, lahat tayo maging worship leader, lahat tayo. May iba't ibang katawagan ang Panginoon sa iyo. Basta't ikay maging tapat sa pagtawag sa iyo ng Diyos. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, O God. Panginoon, sa umaga pong ito, O Diyos, dalangin ko po na nawa ay naunawaan ng bawat isa sa amin ang kahulugan ng rapture, Panginoon, na kung saan inihanda mo ito para sa iglesia, lalong higit sa mga hintil na kagaya namin. Gumawa ka ng isang kaganapan upang mas lalo mong ma-demonstrate ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. And Lord, napakahirap na kung kami maiiwan sapagkat baka hindi namin kayanin ang tribulation na after this rapture, Panginoon, na mangyayari. Ama, tunay po na dalangin ko na ang buong iglesyang ito, Panginoon, ay manatiling tapat, naglilingkod sa iyo. Walang hidwaang pananampalataya, walang lihim na galit, lihim na sama ng loob, lihim na puot sa bawat isa. Kung hindi ang bawat isa'y nagmamahalan, ang bawat isa'y umiibig sa isa't isa, at ang bawat isa'y lalong higit ay umiibig sa iyo, Panginoon. Lord God, mas magkaroon pa kami ng uhaw at gutom sa iyong mga salita, sa iyong presensya. At sinabi mo sa Hebrews, Panginoon, na huwag naming kalimutan ang mga pagkakatipon na kagaya nito, na kung saan kami nagpapalakasan sa isa't isa, na kung saan nadidevelop yung aming faith, lalong lumalalim at lumalakas yung pananampalataya namin sa iyo, sapagkat nai-encourage ang bawat isa, Panginoon. Ama, Banal na Espiritu, halukayin mo ang lahat ng hindi kaaya-aya sa iyo sa aming buhay. At palitan mo ito, Panginoon, ng gutom at uhaw sa iyong mga salita. O Diyos naming banal, o Diyos naming buhay, gabayan mo kami, balutin mo kami ng iyong banal na dugo sa bawat pagkakataon at sandali that we are tempted by the enemy, O God. Save us, Lord, for the temptation. At turuan mo kami na tumakbo sa mga tukso na inihahain ng kaaway sa amin, na hindi namin ma-entertain ang mga ito. And Lord, in the name of Jesus, we claim your promise na ang bawat isa sa isang sambahayan na maligtas, ang buong sambahayan ay maliligtas. Gamitin mo kami sa aming mga mahal sa buhay, gamitin mo kami sa aming mga kamag-anak, sa aming pamilya, to share the gospel to them, to share the good news to them,
upang pagdating ng panahon na kagaya nito, na ang pinag-aralan namin, hindi lamang kami ang kuhanin mo, maging sila man ay makasama namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin at nilululahati ang iyong dakilang pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Alam niyo po, kagaya po ng aking sinabi, mga kapatid, that God instruct me to teach this end times ngayong October ito. Ngayon, makinig po kayo, no? Ngayon, I encourage you na huwag po tayong umabsent. Kung sakali man na talagang hindi ka po pwede, balikan mo sa online o sa YouTube channel natin ang mga mensaheng ito sapagkat napakahalaga. Kung sakali man na ikay maiwan, huwag mangyari. Pero kung sakali na ikay maiwan, napakahalaga na mapanood mo yung mga susunod na mensahe natin para alam mo ang iyong gagawin kung sakaling ikay maiwan. Amen po ba? Sige po, salamat sa Panginoon.